Wala masyadong nangyayari sa Sitio Kulambong, Barangay Datalbukay, Sarangani. Ang tanging matatanaw, mga pamilyar na eksena ng buhay kanayunan. Magsasaka ang halos lahat ng mga residente dito. Napaliligiran ang lugar ng mga puno ng niyog at paruot pa rito ang mga alagang hayop. Kapag tapos na ang trabaho, nasa lilim na ang lahat. Nagkwekwentuhan, nag-aalaga ng mga bata. Naglilibang sa musikang galing sa isang luma at debateryang radyo. Sadyang mabagal ang paglipas ng oras sa lugar. Nakagisnan ng mga residente ang simpleng pamumuhay, lalo't wala pa ring kuryente rito. Pero sa nakalipas na mga araw, mabilis ang mga pagbabago. May mga bisitang dumarating. Ang iba, bitbit ang mahabang poste gawa sa bakal. Isa-isang itinirik ang mga poste at nagladlad ng mga kawat. Habang nanonood ang mga namamanghang residente. Bukas makalawa, matapos ang mahabang paghihintay, sisindihan na ang mga ilaw rito. Nasa bayan ako ng Glan sa lalawigan ng Sarangani, kasama ang mga tauhan ng South Cotabato Electric Cooperative 2. Magandang araw. Sige po, pwede po makayo po, sandali. Sa nakaraang mga linggo, unti-unting nilalatag ng Socoteco 2 ang mga linya ng kuryente sa isang liblib na komunidad upang palawakin ang naaabot ng kanilang serbisyo. Mahirap ang biyahe. At hindi nakisama ang panahon. Pero bago tuluyang magdilim, narating din namin ang lugar. Medyo matagal ang biyahe papunta dito sa Barangay Datalbukay, Sarangani. Pinulan pa tayo. Pero dahil wala pang kuryente sa lugar na ito, papansin natin kahit wala pang alas 6 ng hapon, madilim na. At yung mga pamilya, nagtitipon-tipon na ngayon sa kanilang mga bahay para maghanda sa hapunan. Dahil umuulan pa rin, nakisilong muna ako sa bahay ni Nanay Werna. Ate, magandang gabi po. Ay, kisilong lang po sandali. Anong klaseng buhay yung ganun na walang kuryente? No? Mahirap. Bakit? Sobrang hirap. Kasi yung ginagamit namin yung ano lang, yung nasa, yung mayroong sabuti yung gas. Mm. Yun lang. Bakit kayo hindi lumipat sa ibang lugar na mayroong kuryente? Hindi kasi yung lugar namin, sir, alagaan namin na yung lugar namin kasi nandito kaming lumaki.
Ilang piraso ng plastik at kahoy ang gamit ni Nanay Werna para gumawa ng apoy na pangluto. Hawak naman ng kanyang anak ang flashlight para tulungan ang ina. Sa kanilang kwarto, sinindihan ni Nanay Werna ang isang ilaw na singliit lamang ng ulo ng karayom para lang magkaroon ng konting liwanag. Payak lamang ang buhay ng mag-anak. Pero sa pagdating ng inaasam na kuryente sa kanilang lugar, hindi din maiwasan ni Nanay Werna ang mangarap. So excited na kayo magkaroon ng kuryente? Yes po, sir. Anong Excited mo. excited? Anong una yung bibilhin na appliance? Kapag nakaroon kami ng pera, ang una namin nabibili yung ref. Ah, ref. Oo. Wow. Bakit ref? Para makainom kami yung malamig. At Ah, saka yung mga ulam namin, ilagay namin doon sa loob. Sa kabilang bahagi ng barangay, isang gasera naman ang gamit ng 13 anyos na estudyanteng si Clyden. Pinuklat niya ang kanyang kwaderno. At habang mahimbing ang tulog ng kanyang mga kaanak, nagsimula siyang mag-aral. Maliit lamang ang apoy ng gasera para makatipid sa gaas. 5 piso lang kasi ang kanilang budget kada 3 araw para rito. Sa dilim, halos hindi na mabasa ni Clyden ang mga letra. Pero determinado siyang matuto. Maagang pumasok sa school si Clyden kinabukasan kasabay ng kanyang nakababatang kapatid na si Joven. Ay, paggawa. Hindi ka mo. Kahit isang oras ang lakad papunta sa kanilang eskwelahan, ang magkapatid pa rin ang unang dumating dito. Kulay, Clyden Jean. Grade 6 na si Clyden. Pinahihintulutang Kwento ng kanyang gurong si Miriam, isa siya sa pinakamasigasig sa klase. clean air up. Yun nga lang, may pagkamahiyain ng bata. Si Clyden is, matalino talaga siya sa klase. Tapos, medyo may mga time lang na mahiyain siya. Yung self-confident niya, medyo hindi kasi siya mahalubelo paminsan-minsan sa kanyang mga klase. Kasi, kino-compare niya ang kanyang sarili na compare sa kanyang mga kaklase is medyo walang-wala talaga siya. bakit po sa tingin ninyo medyo kulang sa self-confidence itong si Clyden? Feeling ko yung may mga proyekto kasi kaming every subject minsan hindi niya napapasa sa tamang oras, dala na rin ang kakapusan niya. Tapos medyo mahiya siyang humarap sa kanyang mga kaklase kasi tingin niya sa kanyang sarili is napag-iwanan na siya. Pagkatapos ng klase, binisita ko si Clyden sa kanilang bahay. Kamusta ang mga grades mo? Mataas pa grades mo o medyo nahihirapan ka dahil sa ganitong klaseng sitwasyon? Usahay ka ng third, fourth, fifth. Kinamay mas bright sa mua kay dili man pirahang among ginagamit ng mga suga. Ang usahay solar ng ilang gamiton. Nga mo kay kung ano raman gas, di kayo makita ang sakit ang mata. Ang lolo't lola ni Clyden ang nagpalaki sa kanilang magkapatid. Pero napakaliit ng kanilang kinikita sa pagsasaka. Marami sa mga bagay na binabaliwala lang natin sa ating mga tahanan,
pangarap naman para kina Clyden. Ano bang trabaho ni Lolo at Lola? Maguna. Sa magtanong og mga lugot mo. Kamuti, saging, balanghoy, o mga gulay. Ano yung mga pangangailangan nyo na medyo nagkukulang dahil sa konti lang yung inyong pinagkukunan ng hanap buhay? Usay mo. Ang kinahanglan kay bugas, sudan, mga asin, kamay, Konti kape. lang. Tulad ng ibang mga bata rito, simple lamang ang pangarap ni Clyden. Makapagtapos sa pag-aaral, magkaroon ng mabuting trabaho. Pero may mas malalim palang dahilan kung bakit niya gustong makaalpas sa buhay ng karukhaan. At may kinalaman ito sa nangyari sa kanyang pamilya. Asan yung parents mo? Asan yung magulang mo? Ang si Papa kay napriso. Si Mama po. Ano nangyari kay mama? Naminyo siya glain. Hmm? Naminyo siya glain. Kailan nangyari yun? Tagal na? Namimiss mo mama mo? Oo. Kailan siya umalis? Naalala mo pa? Yung araw na yon? Bata po kami. Anong naalala mo sa araw na yon? Trabaho siya niya. Kaya napriso man si Papa ni trabaho siya niya. Sige siya padala sa mua niya. Dugayan niya ang padala sa mua. Ana siya nga. Magpadala mi sa sunod adlaw niya. Ana. Niya pag abot na sa isa ka adlaw. Wa na siya magpadala sa mua. Maturadunggan na lang nga. Ninyo na siya sa laing lalaki. Eh, yung papa mo, may nakakabisita ba kayo? Nagpapadala ka ba ng sulat? Oo. Mm-hmm. Kailan yung huling beses na sumulat ka sa papa mo? Isa lang po. Isang beses lang. Kailan yun? Yung pag-birthday ko. Last year lang? Ano sabi mo sa kanya? Kumusta po ko sa kanya kung ano nangyari sa kanya. Sumagot pa siya? Nakasagot pa siya? Wala. Wala. Bago magdilim, tinapos na ni Clyden ang mga dapat niyang aralin. Edukasyon ang itinuturing niyang susi para makaahon sa kahirapan. Pero kahit magsumikap, wala ring paglalagyan ng mga kabataan sa isang lugar na kulang sa mga oportunidad. Itinuturing ang Sarangani na pangatlo sa pinakamahirap na probinsya sa buong bansa. At sa 141 barangay ng lalawigan, isa pa sa mga medyo nahuhuli ang Datalbukay. Isa sa mga itinuturong dahilan ang kawalan ng kuryente sa lugar. Sa buong Pilipinas, 2.4 milyong kabahayan ang wala pa ring kuryente o tinatayang 11% ng kabuuang populasyon. Karamihan sa mga ito nasa Mindanao. Pero unti-unti na raw itong nagbabago. May bakal na. Si Edgardo Masungsong ang administrator ng National Electrification Administration o NEA.
Itinatag ang ahensya noong 1969 para tutukan ang Rural Electrification Program. Ang rural electrification is about social economic development. It's about rural development. It's about sustainable rural development. So, ito yung kahalagahan ng electrification. Kung wala kasing electrification, kung walang power, walang development. Kung meron man development, mabagal. Malaking pagbabago raw ang dulot sa isang komunidad ng pagkakaroon ng kuryente. Bukod kasi sa ilaw at mga kagamitan, papasok din ng bagong kaalaman at napapanahong impormasyon. Para po sa maraming nakatira sa lungsod na merong kuryente 24/7, medyo we take it for granted, ano? Pero ano po ba yung mga bagay na unang nangyayari sa isang komunidad kapag una sila nagkaroon ng kuryente? Normally, yung energization program, ginagawa namin papuntang gabi. Mag-iiyakan yung mga tao, pare. Halagang umiyak siya sa tuwa. Even before na magkaroon ng energization, yung mga tao na may pera, bumibili ng mga appliances, lalo na yung television. Ang ganda ng nangyayari sa bawat pamilya dahil nakikita nila kung ano yung nangyayari sa buong bansa, sa buong mundo, lalo na pag nanonood ng mga balita. Nalalaman nila kung kailan darating yung sakuna, yung bagyo. Kaya nakakapaghanda. Hindi tulad noon na walang kuryente, walang alam. Katuwang ng NEA sa layunin ng total electrification ang mga electric cooperative o EC. Non-stock at non-profit ang katangian ng mga ito. Ibig sabihin, hindi nila layong kumita sa kanilang mga consumers. Ang kanilang sinisingil, sapat lamang para mapanatili ang serbisyo. Dahil dito, madalas, pareho o mas mababa pa raw ang singil sa kuryente ng mga maliliit na EC kumpara sa malalaki at pribadong distribution company. Bakit po hindi na lang tayo mag-electric cooperative sa buong Pilipinas para mura ang serbisyo ng kuryente? Mahirap na tanong yan, ha? Malapit nang matapos ang pagkakabit ng kuryente sa sitio Kulambong. Bukas makalawa, magkakailaw na. So kinahanglan kita magkinabuhi nga doon natay obligasyon. Para paghandaan ng okasyon, isang meeting ang ipinatawag na dinaluhan ng mga sabik na residente. Ito nila. Kahapon na may init. Ang kaigang mo ni Puli. Kaya ang kadlaw ni balik na po katugnaw.